Patuloy tayo sa ating series na entitled Gifts. Ano? And we will be talking about kingdom, stewardship, and generosity. Ano? So, matututunan po natin ano yung mga binigay sa atin ng Lord, paano natin i-manage, i-steward yung mga gifts na binibigay sa atin ng Panginoon, at paano natin ito i-share sa ibang mga tao. Ano? Question na po, ano? Dun sa mga magulang, ano, or dun sa mga nagtatrabaho, ba't tayo nag-work? Diba? Basic reason, ba't tayo nag-work? Sipin lang natin. No? Bakit natin gusto makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak natin? Ano yung pinapangarap natin para sa kanila? Ano? Diba? Hindi naman sa minamaliit natin yung iba, no? Pero wala naman siguro sa atin mga magulang yung gusto mo makapagtapos ng pag-aaral yung anak mo. At sasabihin mo sa kanyang anak, magtapos ka ng pag-aaral. Tapos after mong makapagtapos ng pag-aaral, magtinda ka ng balot. Meron ba sa inyong ganun? Hindi natin sa minamaliit yung nagtitinda ng balot, no? Pero ang point lang natin, hindi natin sila pinag-aral. Hindi natin sila gusto magtapos na mag-aral para magtinda ng balot. Tama? Ano? So mas mataas yung pangarap natin sa kanila. So, syempre, gusto natin sila magkaroon ng magandang trabaho, ano, or magandang business. Pero bakit? May basic reason bakit natin sila gusto magkaroon ng magandang trabaho, bakit natin sila gusto magkaroon ng business. Ano? Tayo din sa mga magulang, ba't tayo nag-work? Diba? Ang honestly po, if you are being honest, ano, ang pinaka-basic reason, kaya tayo nagtatrabaho, at kaya natin gusto makapagtapos ng pag-aaral yung ating mga anak, gusto natin sila magkaroon ng magandang trabaho or makapag-business, kasi para magkapera. Tama? Di ba? Yun yung pinaka-basic na reason kung ba't natin tayo nag-work. Siyempre, hindi ka naman nag-work tapos wala ka naman sasahurin. Di ba, magtatrabaho ka ng 40 hours a week, minsan nag-overtime pa, tapos wala ka naman sasahurin. Papayag ka ba na? Di ba? Kaya tayo nag-work, kaya tayo nag-business, para kumita ng pera, para magkapera. Ano? First, yung kung saan magagamitin yung pera, iba-ibang tayong dahilan kung saan natin ginagamit yung pera natin. Pero ang main reason, ang pinaka-basic reason, kaya tayo nag-work, ay para magkapera. No? So, mamaya mas di-discuss pa natin yun. So, last week po pinag-aralan natin yung pinag-aralan natin? By faith. Nakalimutan agad. By faith, ano? Tayo ay nabubuhay by faith, tayo ay nag-ooperate by faith bilang mga believers, bilang mga followers ni Jesus. Kailangan pa nag-ooperate tayo by faith. And isa sa yung number 5 na point natin, we obey by faith. Ano, yung faith, hindi lang siya ginagamit para masave tayo, mapunta tayo sa langit. Hindi lang siya ginagamit para makareceive tayo ng mga magagandang bagay sa Lord. Ginagamit yung faith para po makapag-obey tayo sa Lord. Ano? The key to blessings is obedience. Ano? Ang susi po sa mga pagpapala ay obedience sa Lord. At ang susi sa obedience ay faith. Sundan po natin yan. Ang susi para ma-bless ang buhay natin, obedience. At ang susi naman sa obedience ay pananampalataya. Ngayon po, tayo ay maraming taon sa buhay po natin, nagkaroon tayo ng tinatawag po natin cycle of disobedience. Ano? Yung life natin before, tayo nasusunod. Hindi si God. Ano? Sa decisions, tayo nasusunod. Sa mga ginagawa natin, tayo nasusunod. Sa iniisip natin, tayo yung bahala na iniisip natin. Ano? Yung tinatawag po nating cycle of disobedience. Ano? Yung life natin, hindi tayo nag-o-obey sa Lord. Nag-o-obey tayo paminsan-minsan, pero mas madalas, nagdi-disobey tayo sa gusto ng Lord. Mas madalas tayo nasusunod. Yun yung cycle of disobedience. Ngayon po, ngayong followers na tayo ni Jesus, sinasabi natin na follower tayo ni Jesus, disciple tayo, no? Kailangan po, stop na natin yung cycle of disobedience. Start natin yung cycle of obedience. Can you say amen? Amen. Ano? Yung dati, lagi tayo nasusunod, lagi tayo nagdi-disobey sa Diyos, nagdi-disobey tayo sa magulang,
Nagdi-disobey tayo sa government, nagdi-disobey tayo sa mga leaders natin. Kasi nga, ganun tayo before. Meron tayong cycle of disobedience. Pero ngayon po, followers na tayo ni Jesus, stop na natin yun. Dapat po, i-train na natin yung sarili natin. Magpa-train tayo sa Lord na magsisimula na tayo dun sa cycle of obedience. Dating hindi tayo sumusunod sa Lord, susunod na tayo sa Lord. Mag-obey na tayo. Mas, ibig sabihin, dati mas madalas yung nagdi-disobey. Ngayon, mas madalas yung nag-obey. Ano? Mag-obey tayo sa sinasabi ng Lord, mag-obey tayo sa magulang, mag-obey tayo sa government, mag-obey tayo sa mga leaders natin. Kasi nga, tinitrain na tayo. Binabago na tayo ng Lord. Sisimulan na natin yung cycle of obedience. Ano? Yun po yung tinatransform tayo ng Lord na dati, yung buhay natin umiikot sa disobedience. Ngayon po, tinatrain tayo ng Lord na matutunan natin na yung buhay natin umiikot sa obedience. Ano? Especially po sa mga tao. Sa magulang, sa mga leaders, sa government. Kasi hindi tayo makaka-obey sa Lord kung hindi tayo makaka-obey sa Lord na hindi natin nakikita. Kung hindi natin kayang mag-obey sa tao na nakikita natin. Ano? So, naintindihan po natin yun, ano? Kailangan magsimula po tayo na i-train natin yung sarili natin, yung life natin, na papasok na tayo dun sa cycle of obedience. Mas madalas na tayo ang sumusunod kaysa tayo ang nasusunod. No? So, punta tayo dun sa ating verse for this morning. Yan, Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 18. Sabi po dyan, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Yan, sabayan niyo po ako sa pagbasa, no? Hindi ko kayo naririnig. Okay lang po, nakamute kayo. Mute lang po. Pero sa bahay po ninyo, sabayan niyo po yung pagbasa para hindi lang ako nagbabasa. Yan. Next verse. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ano? Sabi ng Deuteronomy chapter 8, nire-remind sila, pag daw nasagot na yung mga prayers natin, pag binigay na ng Lord yung mga hinihingi natin, pag na-bless na tayo, nakuha na natin yung mga ina-ask natin sa Lord, huwag natin kakalimutan si Lord. Ano? Kasi may tendency po tayo, yung sinasabi ng Bible, may tendency tayo na kapag maganda na yung buhay natin, nakuha na natin yung mga gusto natin, sinagot na ng Lord yung mga prayers natin, pinagaling na tayo sa sakit, inayos na yung buhay natin, inayos na yung pamilya natin, pwede nating makalimutan si Lord. Pwedeng maging proud yung ating mga puso, makakalimutan na natin siya. Marami na po tayo nakitang ganyan, nung walang-wala, pumunta sa church, serve, nung binless na ng Lord, nagkapera na, nagkatrabaho na, nagka-business na, kumikita na ng malaki, nawala na sa church, nawala na sa ministry. Hindi na nag-serve kasi bakit? Busy na daw sila, wala nang time para sa Lord. Yung time nila nasa business na, nasa pinagkakakitaan na, nakalimutan na si Lord. Ang dami nang minamanage, nakalimutan na sa Lord. Dati walang pampasyal, pasyal na ng pasyal. Nung may pampasyal na ng pasyal, nakalimutan na sa Lord. So yung heart naging proud, nakalimutan na sa Lord. So tuloy natin. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Yan, minsan ganyan, hindi ganyan mag-isip ang mga tao, Kaya ako mayaman, kaya ako may pera, kaya ako may trabaho, kasi ako yun. Ginalingan ko, sarili kong talino to, sarili kong galing, kaya ako may pera. Naging proud na nga. Pero ang sasabi ng Bible, but remember the Lord your God, for it is He who gives you
the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Ano? Huwag na natin kalimutan si Lord. Kasi si Lord yung nagbibigay sa atin ng ability to produce wealth. Ano? So, di ba kanina sabi natin, kaya tayo nagtatrabaho, kaya natin gusto makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak natin para magkapera. Tama? Ano? So, si Lord, hindi nagbibigay ng pera. Ano, yun ang pag-aaralan ng this morning. Hindi nagbibigay ng pera si Lord. Kaya nagbibigay siya ng ability to produce wealth. Ang binibigay niya yung ability para makapag-produce tayo ng pera. Pero hindi siya nagbibigay ng pera. Ano? Wala pa kayo makikita sa Bible na nagbigay siya ng pera. Yung tinapay, pinarami niya. Miracle yun. Ano? Merong instance si Jesus, sabi niya kay Peter, manghuli ka ng isda. Nung manghuli siya ng isda, may doon sa loob ng isda, sa bibig ng isda, may pera. So, may baha. Try niyo manghuli ng isda, baka may manghuli kayong isda na may pera sa loob. Ano? So, pero, manghuli siya ng isda. Kasi marunong siyang manghuli ng isda, isda hinanap niya, hindi pera. Ano? Siguro may nakahulog ng pera sa dagat, kinain ng isda, tapos nung nahuli ng isda, may pera sa loob. Ano? Pero hindi siya miracles to, yung pinag-usapan natin, miracles. Yung miracles, hindi siya ordinary, hindi siya madalas, hindi siya common. Kasi pag ginawa mo siyang common, hindi siya miracle. Kasi common na. Nakuha natin. Ano? Ang pinag-uusapan natin, commonly, yung natural, hindi ka bibigyan ng Lord ng pera. Hindi ka niya bibigyan ng pera sa pintuan mo, hindi ka niya bibigyan ng pera sa tabi ng kama mo. Hindi darating yung pera. Kahit mag-pray, di mo pwedeng ipag-pray sa Lord. Lord, bigyan mo ko pera, bigyan mo ko pera. Hindi ka bibigyan ng Lord ng pera. Meron siyang binibigay. Ang binibigay niya, ability to produce wealth. Nakuha natin? Ano? Sa inyong pag-aaral this morning, ang title ng ating topic, papunta pa lang tayo sa topic natin. From God. Sabihin niyo from God. Ano? So, si Lord may mga gifts na binibigay sa atin. Ano? Itong mga gifts na to, ito yung gagamitin natin para magkapera. Yun ang ibig sabihin nun. Ano? Kailangan ba natin ng pera? Yes. Ano kaya nga tayo nagtatrabaho? Kaya nga natin gusto makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak natin. Ano? Hindi tayo pwedeng laging nasa church everyday. Hindi tayo pwedeng, kahit pastor, may mga pastor, kailangan pasweldohin. Kasi kailangan ng pera. Hindi pwedeng hindi pinapasweldo. Kasi paano kakain yung pastor? Ano? Lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo kailangan ng kumita ng pera kasi yun yung ginagamit natin para makakain tayo, para mabili natin yung mga kailangan natin, para makabayad tayo ng tuition, para makabayad tayo ng bills. Ano? Para makapag-internet tayo, kaya tayo na may internet ngayon kasi may binabayaran tayo, hindi siya libre. Ano? Kailangan natin ng pera. And sila, hindi siya nagbibigay ng pera. Binibigay niya, meron siyang gifts na binibigay sa atin para magkapera tayo. Yun ang mga top points natin. Ano? So, pwede kang ipanganak na mahirap. Tama? Ako pinanganak ako mahirap. Mahirap kami. Kasi iniwan kami ng tatay namin. Kung hindi niya kami iniwan, baka may pera kami. Pero mahirap kami. Si mama noon, share ko lang ako. Si mama, teacher siya sa public school. Alam niyo naman, mga teachers sa public school, hindi lang nagtuturo. May mga negosyo yan. Si mama, madami na yung pinasok na negosyo. Nagtinda ng longganisa, nagtinda ng tinapay, nagtinda ng cookies, nagtinda ng libro. Kasi nga, kailangan niyang kaming buhayin. Tatlo kami magkakapatid. Puro malalaki, puro malalakas kumain. Bubuhayin niya kami mag-isa kasi iniwan na nga siya ng asawa niya. So, ganun kahirap yung buhay niya. Lumaki kami na ang mga laruan namin, yung mga simpleng laruan lang. Text lang, yung tawag doon, holen, marbles. Yan, sa mga hindi alam, sa mga bata. Tagalog ng marbles ay holen. Yung mga laruan lang namin. Pero pag gusto namin bumili ng Transformers, Voltes 5, di kami binibili. Kasi mahal yun. Ganun yung buhay namin. Pero nataguyod kami ng mother namin. Mama. Kasi nga,
masipag eh. Daming negosyo. Pwede ka ipanganak, ang point lang natin, pwede ka ipanganak na mahirap, pero huwag kang papayag na mamatay na mahirap. Sinasabi mo. Huwag kang papayag na mamamatay ka, mahirap ka pa rin. Pinanganak ka na mahirap, pero may binigay sa'yo si Lord na pwede mong gamitin na hindi ka mamamatay na mahirap. Ano? Bakit may mga taong nag-i-stay na mahirap? Parang inisip na, parang hindi ako tinutulungan ng Lord. Parang hindi ako binabless ng Lord. Parang walang binibigay sa akin si Lord. Mali yun. Maling kaisipan niya. May binigay si Lord. Hindi mo lang ginagamit. Ano? Mga taong ganito mag-isip, may binigay si Lord, hindi lang nagagamit. Kailangan mo lang gamitin yung binigay ni Lord para magamit mo siya, kikita ka ng pera. Ano? Yan. Sa James chapter 1 verse 17, sabi diyan, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, in whom there is no variation or shadow of turning. Ano sinasabi diyan? Si Lord pala, nagbibigay ng gifts. At yung gifts na binibigay ng Lord, good and perfect. Sabi mo perfect. Ano? Diba sinasabi ng mga tao, walang perfect sa mundo? Sabi ng Bible, may perfect. Ano? Na gift na binibigay ng Lord. Nakuha natin. Perfect para sa atin. Ano? Yung asawa natin, hindi siya perfect, pero perfect para sa atin. Ay, hindi siya perfecto siya mag-isa. Pero para sa atin, doon sa binigay ng asawa, perfecto siya. Yung anak natin hindi perfect, pero they are perfect for us. Ano? Perfect gift sila ng Lord sa atin. Yan, say amen. Ano? Yung anak niya, perfect gift ng Lord. Ano? Kaya nakakatawa, nakakagigil. Alam mo iba ibig sabihin. Ayan. So, ano yung mga gifts na binibigay sa atin ng Lord? Good and perfect gift. Number 1, yung strength. Ano, binibigyan tayo ng Lord ng strength. Ang lakas. Kasama dyan yung mga pati skills. Ano? Lahat tayo, binigyan ng hininga ng Lord. Mayroon tayong hininga, nakakahinga tayo. Normal yung mga katawan natin. Of course, may mga imperfections, pero mostly sa atin dito, ano, mukha naman tayo normal. Diba? Tingnan mo yung nasa camera, naka-open ka, ano? Or nasa paligid mo. Normal naman, mukhang normal na. Di ba? So, binigyan tayo ng hininga ng Lord, binigyan tayo ng normal na pag-iisip, normal na mata, normal na tainga, normal na katawan, kompleto yung kamay natin, kompleto yung mga daliri natin. Ano? Meron tayong lakas. Ano? Meron tayong normal na pag-iisip. So, kaya natin gamitin yung lakas natin para kumita ng pera. Tama? Ano? Yung meron sa atin, may kanya-kanya tayong mga skills. Mayroong magagaling sa music, may magaling sa arts, may mahusay sa science, may mahusay sa math, mayroong mahusay sa writing, sa language, sa communication, meron sa athletics. Ano, merong iba mahusay mag-company. Ano, electrical, mechanical, plumbing. Ano, merong iba mahusay sa sales. Mahusay magbenta. Ano, merong iba mahusay sa admin work. Yan, sa billing, di ba? Sa accounting. Lahat yan, pwede natin gamitin para kumita ng pera. Pag meron kang skill, may pagkakakita. Di ba? Pagalingan lang sa diskarte. Yung iba nga, di ba? Kagaya ng example natin kanina, hindi natin minamaliit. Pero, marami kong kakilala, nagtitinda ng balot, nakapagtapos ng mga anak. Titinda ng balot sa gabi, sa umaga, taho, nakapagtapos ng mga anak. Ano? Yung iba, mga kilala natin, tricycle driver, jeepney driver, kumikita, nakapagtapos ng mga anak. Nakapagpatapos ng mga anak. Kasi nga, pag may kang lakas, may magagamit ka para kumita ka ng pera. Hindi dahilan na mamamatay kang mahirap. Nakuha natin? Ano? Yung strength na yan, galing sa Lord. Hindi galing sa sarili natin. Gift yan ng Lord. Ano? Hindi tayo pare-pareho, magkakaiba tayo ng strengths, magkakaiba tayo ng skills, pero lahat yan, kung ano may binigay sa'yo ng Lord, pagpasalamat natin sa Lord, gamitin natin para kumita tayo ng pera. Nakuha natin?
So, di mo pwede sabihin, hindi ako binabless ng Lord, iniwan ako ng Lord, pinabayaan ako ng Lord, kawawa naman ako. Hindi totoo yan. Ano? Gamitin lang natin kung ano ibinigay sa atin ng Lord. Ano? Mabe-bless tayo. Nakuha natin? No? So, yun yung number 1. Pangalawa, character. Ano? Sabi sabihin na. Ano, wala dito yung slide ko. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, note nyo na lang, babasahin ko dito. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Ano? Pangalawang binibigay sa atin ng Lord, yung maayos na character, yung mabuting character. Ano? Binibuild ng Lord yung character natin, hinahumble tayo, ano? Tinetest tayo, pinapurify yung puso natin. Ano? Yung character na yon, magagamit natin para mas lalo pa tayo mag-bless. No? Kasama dyan yung sa character, yung pagiging humble, matutunan natin mag-manage, maging mabuting leader, maging mabuting boss. Ano? Yun yung tinuturo sa atin ng character, binibigay sa atin ng Lord ng character. Ha? Paano mangyayari? Kung bigyan ka ng Lord ng 5 million pesos or 10 million pesos, ngayon, sample lang. First, di ba, sabi nga natin, tayo bibigyan ng Lord ng pera. Pero kung sakali lang, binigyan ka ng Lord ng 20 million pesos. Ano? Anong gagawin mo doon sa pera na yan? Kung wala kang, kung di maayos yung character mo, ano? Yung iba, ipang susugal, yung iba, ipang bababae, yung iba, ipang bibisyo. Tama? Nakuha natin? Kasi pag walang character ibig sabihin, yung perang ibibigay sa'yo, kahit bigyan ka ng maraming pera, mauubos lang yun pag wala kang character. Pero pag mayroon kang maayos yung character mo, kahit bigyan ka ng Lord ng maraming pera, kahit konti lang pera, alam mo kung saan mo gagamitin. Ano? Hindi mo gagamitin sa luho, hindi mo gagamitin sa bisyo, hindi mo gagamitin sa kung saan-saan, sa pambababae, panlalalaki. Na ganun ka importante yung character. Yung character, yun yung magpe-preserve nung meron tayo, yung binigay sa atin. So, good character is a gift that money cannot buy and circumstances cannot take away. Pwede niyo picture na lang. Yan. So, yung magandang character, pag binigyan ka ng character, inalaw mo si Lord na mag-build yung character. Ha? Yung pera, hindi yan kayang bilhin. Yung mga sitwasyon, hindi pwedeng alisin yung character na yun. No? Pangatlong binibigyan sa atin ng Lord, wisdom. Yan. Ano? Binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Sabi sa James chapter 1 verse 5, sabi dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all, without finding fault, and it will be given to you. Ano? Sinasabi dyan, pag kulang ka ng wisdom, humingi ka sa Lord. Pag humingi ka sa Lord, nagbibigay siya generously. Ano? Hindi siya madamot. Tama, sabi ka, sino binibigyan? To all. Ano? Lahat binibigyan ng Lord. Without finding fault. Ibig sabihin, kahit hindi ka deserving, bibigyan ka ng Lord basta humingi ka. Ano? At itong wisdom na to, hindi mo siya makukuha kung saan-saan lang. Sabi dyan, sa Lord nakukuha. Hinihingi sa Lord. Ano? Ang wisdom hindi napupulot, ang wisdom hindi lang basta-basta nababasa, nanggagaling siya sa Lord. At kung aaralin mo yung sinasabi ng verse, ibig sabihin dyan, kulang tayo ng wisdom. Kailangan nating humingi ng wisdom. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, or sabihin mo sa sarili mo, humingi ka ng wisdom. Ano? So kung gusto mo ng wisdom, hinihingi yun sa Lord. Ano? Kasama dyan sa wisdom, pag pinag-usapan natin ng wisdom, bibigyan ka ng Lord ng mga ideas para sa mga pagkakakitaan. Ano? Yung mga ideas nanggagaling sa Lord yan. Ano, idea sa work, paano mo gagawin, ano yung gagawin mo sa trabaho, or idea sa business, paano ka magbi-business, or idea para i-scale up mo yung business, idea para mas mapaganda yung trabaho, idea para mas ma-promote.
ma-increasean, yung mga ganyang ideas galing sa Lord. Ano? Sa education, ideas for research. Ano? Yung research na yun, yung gagamitin mo para magkaroon ka ng masterat. Ano? Yung mga ganong ideas, nanggagaling sa Lord. Pag kailangan mo ng ideas, anong gagawin? Hingi ka sa Lord. Hingin mo sa Lord. Hingi ka ng wisdom sa Lord. Diba? Lord, gusto ko po ng business. Anong gagawin kong business? Hingi ka ng idea sa Lord. Nakuha natin? Ano? So yung wisdom, yung ideas. Hindi ka bibigyan ng Lord ng pera, pero bibigyan ka ng Lord ng wisdom, ng ideas, para magkapera. Nakuha natin? Ano? So wisdom is not simply knowing more. Ano? Pag sinabing wisdom, hindi lang ibig sabihin nun, mas marami kang alam. It is knowing what to do with what God has already shown and given you. Ano, wisdom. Yung hindi lang yung marami kang alam, kundi ano yung gagawin mo dun sa binigay sa iyo ng Lord at pinakita sa iyo ng Lord. Yun ang wisdom. Ano? So yung mga may diskarte, may ideas, may wisdom, kahit may pandemic, kumita ng pera. Kahit nawala na trabaho, kumita ng pera. Ang daming business na nasimulan ng pandemic. Ano? Nauso yung Foodpanda, nauso yung Grab, nauso yung Move It, ano? Kahit nawala ng trabaho, may kumikita pa rin. Ano? May nagde-deliver, may nagtitinda ng pagkain online, ano? Tapos may nagbablog online, kumikita sila. So, kasi binigyan sila ng ideas ng Lord. Alam nila yung gagawin nila doon sa kung ano yung binigay sa kanila ng Lord at yung pinakita sa kanila ng Lord. Yan. Sumunod, opportunities. Binibigyan tayo ng Lord ng opportunities. Yan, malapit na tayo matapos. Kasi matatapos na yung Google Meet. Ano? Binibigyan tayo ng opportunities ng Lord. Ano? Binibigyan tayo ng mga open doors, opportunities para sa promotion. Minsan yung opportunities na yon, minsan yung boss mo, bibigyan ka ng isang mahirap na task, bibigyan ka ng project, ano? Pero pag nagawa mo yung task na yon, nagawa mo yung project na yon, it can mean promotion. Nakuha natin? Ano? So, kagaya, nabigyan ako ng opportunity na, nagsimula kasi yon, binigyan ako ng opportunity sa isang project, doon sa isang tawag namin API, na-assign ako doon. So, kinuha ko yung opportunity na yon, tapos, nagulat yung manager ko, natuwa siya kasi nagagawa ko yung mga tasks. Yun yung reason, kaya ako pinadala sa Denmark, para mag-training sa Denmark. Kasi ako yung magta-training dun sa, tungkol dun sa topic na yun, kasi nga, nagawa ko siya sa project. Ano? So, pag binibigyan tayo ng opportunities, grab natin. Tapos, galingan natin. Gamitin natin yung strength, yung wisdom na binigay sa atin ng Lord. Para ma-take advantage natin yung mga opportunities na binibigyan natin. Ano? Ibig sabihin yan, new clients, ano, new projects, new job, new place, pwedeng ano, new ministry. Ano? Yun ang mga opportunities. Pero hindi lahat ng opportunities galing sa Lord, ha? Yung careful tayo doon. Hindi lahat ng open doors galing sa Lord. Minsan may mga open doors na galing sa kalaban, ano, para ilayo tayo sa Lord. Ano? Huwag nating, kailangan careful tayo doon. Hingi pa rin tayo ng wisdom sa Panginoon. Ano? Pero, may open doors, may opportunities na nanggagaling sa Lord. Binibigay sa atin ng Lord. So, yung mga opportunities na yun, hindi ka bibigyan ng pera, bibigyan ka ng trabaho, bibigyan ka ng task, pero pag nagawa mo, opportunity siya para mas kumita ng pera, para mas ma-promote na isa. Nakuha natin? Ano? So, minsan may magugulat tayo, bakit ba yung boss ko bigyan ng trabaho sa akin, dami yung pinapagawa. Lagi ako inuutusan, yung iba hindi inuutusan. Kasi may nakikita sa iyo. Ano? At pagka na-prove mo yung sarili mo, ano, it can mean promotion. At hindi man dun, kahit promotion, kahit hindi dun sa mismong work na yun, kung malipat ka ng ibang work, masasabi mo, ito po yung ginagawa ko, ito yung mga, ito experience ko, ito yung job description ko, ito yung mga ginawa ko. Pwede kang makapag-request ng mas malaking sweldo. Na nakukuha natin, ano? So, yung mga opportunities galing sa Lord yan. Yan. And panghuli, people. Yan. Binibigyan tayo ng Lord ng people. Mga tao. Ano? Hindi ka bibigyan ng Lord ng pera.
Pero, may mga tao magbibigay sa'yo ng pera. Tama? Hello? Ano? May mga tao, di ba, pag kinasal ka, sino magbibigay sa'yo ng pera pag kinasal ka? Mga tao. Di ba? Pag nag-birthday ka, sino maglilibre sa'yo ng pagkain? Sino magbibigay sa'yo ng cake? Mga tao. Ano? Sino yung mga tao na, sino magbibigay sa'yo ng damit? Pagka nag-birthday ka, diba? Tao yun. Ano, pag Pasko, sino nagbibigay sa atin ng aginaldo? Tao. Ano, hindi ka binibigyan, hindi nanggagaling sa Lord yung pera. Hindi si Lord yung nagbibigay sa'yo direkta ng pera, pero gumagamit siya ng mga tao para makapasok sa atin, makarating sa atin yung blessings. Nakuha natin? Ano? So, binibigyan tayo ng Lord, hindi lang sa blessings, binibigyan tayo ng Lord ng mga tao para to help us become wiser. Binibigyan tayo ng mga tao to give us opportunities, to give us ideas. Ano, tao din. Ano? Yung mga boss natin sa work, yung company, mga tao yan. Binibigyan tayo ng opportunities, binibigyan tayo ng ideas. Mga tao yung nagme-mentor sa atin. Ano? Mga tao yung nagbibigay sa atin ng regalo. So, treasure the people God has placed in your life. Some blessings come with names and faces. Ano? So, yung ibang blessing, ano? Pangalan tsaka mukha. Yun ang blessing ng Lord sa atin. We have people na nagmamahal sa atin. We have people na sumusunod sa Lord. Ano? Pag sinabihan sila ng Lord, ay, bigyan mo yun. Sumusunod sila. Kaya ka nabigyan kasi may inutusan sa Lord. Alala niyo yung istorya nung sa Bible yung isang propeta, inutusan niya yung babae, yung widow, na pakainin yung propeta. Kasi gumagamit sa Lord ng mga tao. Yung pinarami na tinapay at isda, galing sa isang bata. So, galing sa tao pa rin. Kung hindi binigay ng bata, wala silang kakainin. Sumunod yung bata. So, may mga taong sumusunod sa Lord. Kaya sila, and we are blessed kasi may mga taong sumusunod sa Lord. Ginagamit ng Lord, nagpapagamit sa Lord para ma-bless tayo. And i-treasure natin itong mga tao na to na sumusunod sa Lord, nagpapagamit sa Lord, binibigay ng Lord to be a blessing sa buhay natin, mga pangalan at mga mukha ng mga tao. Can you say amen? Yan, last verse na natin. 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi dyan, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Binigay sa atin ng Lord through His divine power, given. Ibig sabihin, past tense, binigay na to ng Lord sa atin. Ano sabi dyan? Binigay sa atin? Everything. Sabihin mo everything. Everything, binigay na ng Lord. Past tense na yun. Hindi yung ibibigay pa lang, binigay na. Everything we need, para saan? For a godly life. So, lahat ng kailangan natin para maging maka-Diyos, para ma-bless, para ma-bless ka ng hindi ka nagiging mayabang, ma-bless ka ng hindi ka nagiging madamot, ma-bless ka ng hindi ka nagmamataas. Binigay na lahat yan ng Lord. Pag sinama natin yung 5 bagay na to, ano yung 5 bagay na yun? Strength, wisdom, character, opportunities, people. Pag isusama natin itong 5 na to, isa lang ibig sabihin yan, God's favor. Nakuha natin? Favor ng Lord. So, yung tao, yung character, yung wisdom, opportunities, yung strength, favor ng Lord sa atin. Pag mayroon ka niyan, favor ng Lord. So, pag wala kang kaibigan, wala kang mga tao sa paligid mo, kakalungkot naman, wala kang favor ng Lord. Pag walang opportunities, walang favor ng Lord. Pag walang wisdom, walang ideas, walang favor ng Lord. Pero pag may favor ka ng Lord, darating yan. Darating yung mga tao, darating yung mga opportunities, darating yung ideas, darating yung wisdom, darating yung mga skills na kailangan mo. Kasi may favor ka ng Lord. Yun yung binibigay sa atin ng Lord. Can you say amen? So, ang nagpapakain sa atin, hindi yung asawa natin, hindi yung magulang natin, hindi yung boss natin, hindi yung work natin, hindi yung business natin. Ang nagpapakain sa atin si Lord.
Can you say amen? No? Si Lord ang bumubuhay sa atin. Ano? Slave tayo ng Lord. Hindi tayo dapat slave ng work. No? Kasi si Lord ang bumubuhay sa atin, si Lord ang nagpapakain sa atin. And ang pinakamagandang gift na binigay sa atin ng Lord, si Jesus. Ano? Kung maibigay niya si Jesus sa atin, ibibigay din niya sa atin lahat ng mga bagay na kailangan natin. Ano? Sunod lang tayo sa Lord. Can you say amen? Ano? Sige, pray tayo. Lord, salamat po sa mga gifts na binigay niyo sa amin. Salamat po sa blessings. At bigyan niyo po kami ng wisdom para po magamit namin yung lahat ng binigay niyo sa amin. To be a blessing sa aming family and to be a blessing to other people, Lord. Salamat po sa blessing. Salamat po sa favor. Kayo po ang bumubuhay sa amin. Kayo po ang nagpapakain sa amin. Kaya po binabalik po namin sa inyo lahat ng glory and honor. Thank you, Lord. We love you. We pray in Jesus' name.